Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Muli, welcome po sa atin on Time in the Word at tayo patuloy na mamangha sa patuloy na kabutihan, biyaya ng Panginoon. And as we will see sa ating lesson ngayong gabi, sa mahabang pasensya, sa kamay ng Diyos na gumagawa hindi lamang sa buhay ng mga mananampalataya, kundi sa bawat detalye na hindi natin kayang isipin ay nahando ng kamay ng Diyos, even in any and everything na nangyayari sa ating mundo, and particularly as we are studying about the doctrine of the Holy Spirit, is the involvement of the Holy Spirit in all these things, sapagkat He is the executive person in the Godhead. So tayo po ay patuloy na nag-aaral about the doctrine of the Holy Spirit. But before we go to our review and lesson, ilan ho mga reminders and announcements para po sa ating mga kapatid sa JCBC. This coming Sunday is July 7, the first Sunday of the month of July. That means meron tayong Lord's Supper na asahan ng mga mananampalataya. We strive to obey yung utos ng Panginoon na do this in remembrance of Him. Ay magkasama-sama po tayo sa pagdaos po ng Lord's Supper. And din yung ating pagsamba, ay patuloy natin ipag-pray. Inaasahan ho natin na mga mananampalataya magsumikap na dumating sa church on time. We must make every effort, as we have message ho nakaraan sa mga kapatiran. Let's hate to be late. Mamuhi tayo sa pagiging late. Huwag tayong maging palagay na lang na parang okay lang na late tayo. No? Strive to be on time sa biyaya ng Panginoon ay mapaglingkuran natin ang isa't isa, mapigyan natin ang kaluwalhatian ng Diyos on that area. And then also, isa ho sa malapit ho natin na event will be our sports fellowship with JCBC Pandi. That will be on August 26. That's a Monday, that's a holiday. Tayo po ay looking forward na magkaroon ng maayos at magandang sports fellowship as we had also last year. Pag-pray natin yung panahon, last year naging mabiyaya ang Panginoon sa atin. Pagkatapos ng ating mga events ay talagang nung uuwian na, dumumusin napakalakas ng ulan. Lord willing, ay maging maayos, maganda yung ating panahon sa August 26. So, magkakaroon ho tayo ng in-house competition muna para malaman natin yung mga panlaban natin. And we are praying na maging maganda at maayos po yung fellowship at maging kapurihan sa Panginoon. Meron tayo ng sports uniform. Kung gusto yung magpatahi, let me know. O si Berdalan o si Berchad, siya ho yung namumuno o nag-aasikaso ng bagay na yan. So, nawaho ay ito ho ay hindi ho required. Hindi ito required kung gusto niyo maglaro, pero kung kayo ho ay kung gusto niyo magkaroon ng uniform at talagang mapakita natin at least best in uniform ay panalo tayo, no? Pwede ho kayong magpatahi o magpagawa ho. Ang ating ho magiging color ay white. Ano ho? White ang ating magiging color. Yun yung pinakatema ng kulay ng uniform ho na ginawa. Okay, and then also, this coming Sunday nga pala, no, meron ho tayong couples fellowship pagkatapos ng ating prayer meeting around 5 p.m. ng hapon. So, yung mga may asawa at yung inaanyayahan na makasama ho natin sa ating couples fellowship, please make time and huwag ho kayo mag-alala, may pagkain dito sa church. Pwede natin ituring na dinner yun at nawa ho ay magkasama-sama tayo, not just in having wonderful time together, but in the Word of God and learning about the truths of God na kailangan natin bilang mga mag-asawa, bilang mga magulang. So pag-pray po natin yan. And then again, ay napakagandang paalala sa atin na tapos na ang kalahati ng 2024. Parang kailan lang, pero naging mabiyaya ang Diyos sa atin. Patuloy ang kanyang pagsusupply ng kabutihan at nawa ho ay patuloy tayong mamangha sa biyaya ng Panginoon and patuloy tayong magsumikap sa kabanal.
Yan po ang ating mga announcements and reminders. And nawa ho ay patuloy tayong magpanalangin sa isa't isa at patuloy tayong lumalim sa pagkaunawa, pagkakilala sa ating Panginoon at yung ating pagsamba sa Kanya. And speaking of pagsamba, ang ating hong Sunday School about worship ay tuloy-tuloy at nawa ho patuloy po tayo na magbigay papuri sa Panginoon at lumago sa aspetong yun ng ating hong pananampalataya. Bago tayo magpatuloy o bago tayo pumunta sa ating pinaka-lesson, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Lord, namamangha kami kung paano sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, o Diyos, ikaw ay nananatiling mabuti sa napakaraming kaparaanan, sa napakaraming tao na karapat dapat na bigyan ng parusa at puot, pero naroon pa rin ang pagkaranas namin ng kabutihan. Lalo na sa amin, O Diyos, na mga niligtas mo ng iyong biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Kung kaya't kami, O Diyos, ay humihiling sa iyo, kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, bigyan mo kami ng mas malawak pang pagkaunawa, buksan ng mga mata namin upang makita namin ng lalo pang magkaroon kami espiritual na pangunawa, lalo naming maunawaan kung gaano katindi, gaano kagrabe, gaano kalalim, gaano kalaki ang biyaya mo na sa amin ay sumagana. At ito ang humawak sa amin. At ito, Panginoon, ang magbago sa amin, magbigay direksyon sa amin, magbago, Panginoon, ang aming mga pangarap, ang aming mga pagnanasa. At awatin mo kami sa mga mundong mga pagnanasa and help us, Lord, to really set our affections on things above. Salamat po, Panginoon, na meron kaming pag-asa sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po na alam namin na naman nangyayari, mabuti man o maganda sa aming paningin, it's for our good, sapagkat ikaw ay mahawak ng lahat ng ito. Nawa sa aming pag-aaral ngayon, gamitin mo ito upang patuloy kaming lumalim sa pananampalataya, malaman ng iyong katotohanan, kumilos ang ayon sa iyong kalooban, at lahat ng ito ay sa kapurihan na iyong dakilang pangalan. Dalangin namin to sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So tayo ay magpatuloy sa ating lesson, and we are in our lesson number 9 about the doctrine of the Holy Spirit. Hindi tayo ganun kabilis sa umusan sa ating lesson, but I hope natututo po tayo with all the noise. Maraming ingay patungkol sa Holy Spirit sa paligid, pero maraming ingay ng false doctrine about the Holy Spirit. And I hope as we progress sa ating pag-aaral ay lalo tayong natututo ano yung katotohanan, and then also at the same time ay nafi-filter natin ano yung mga hindi totoo, ano yung mga hindi dapat paniwalaan patungkol sa banal na Espiritu. So mag-review tayo, pinag-aralan natin yung pangalan ng Holy Spirit, the personality of the Holy Spirit. Hindi siya basta inanimate object or force. He is a person, isa sa mga katotohanan na he can be offended, grieve not the Holy Spirit, sabi ni Apostol Pablo. So kung siya'y puwersa lamang, kapangyarihan lamang, hindi siya pwedeng mag-grieve. So again, he is a person. And then if he is a person, the next question is he deity or not? Siya ba ay Diyos o hindi? Nakita natin, yes, walang directang statement na the Holy Spirit is God, pero maliwanag at maraming talata sa Biblia nagpapakita ng mga katangian ng banal na Espiritu that clearly points to His deity na siya nga ay Diyos. Pinag-aralan natin ang blasphemy against the Holy Spirit, and then also dito tayo umikot nitong mga nakaraan, the relationship within the Godhead. The Holy Spirit being divine is of one and of the same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. So hindi siya mas mababa, hindi siya, yes, siya ay distinct na persona, pero hindi distinct ang kanyang substance. And yes, when we say substance, God is Spirit, wala siyang material substance, pero kung ano man ang bumubuo sa kadyusan, yun din ang sabal ng Espiritu, so of same substance. Nakita natin, in relation to the Godhead, there is equality. It necessarily flows from His deity. There's distinction. Iba ang banal na Espiritu sa Ama at sa Anak. We reject modalism or oneness. And there is procession, and that is sinugo ng Ama ang banal na Espiritu sa pangalan ng Anak. At naroon ang katotohanan na yes, kahit na seemingly ay merong subordination, pero hindi ito sa pagiging mas mababa ng banal na Espiritu or because it's a lesser substance or lesser quality. No.
because of office, yung kanyang gawain. So, hindi yun. And magandang halimbawa nga, ang lalaki at babae, hindi mas mababa ang babae, pero ang babae ay inutusan na mag-submit. Pero hindi nangangahulugan na mas mababa ang pagkatao ng babae. Yun din sa banal na spirito, ang siya ay isinugo, pero hindi mas ibig sabihin siya mas mababa sa ama o kaya sa anak. Yun yung gawain niya. Yun ang kanyang function in the triune God. So muli ay hopefully ito ay nakakatulong sa atin para mas unawaan natin yung relationship in the Godhead. Now, the work of the Holy Spirit in the world. Ito tayo natapos nakaraan. And sometimes, ang banal na spirito ay masyadong spiritualized para lang siyang nakakulong sa apat na sulok ng mga churches. At para nga siyang multo. O ika nga, para siyang masyadong multo na walang siyang kinalaman sa mga material na bagay. And he is to Christianize, nakakonfine siya sa buhay ng mga mananampalataya lamang. But the point is this: the Holy Spirit as the executive person of the Godhead is involved in all the works of God in His creation. And ito yung nakakamangha, and minsan masyadong masyado tayo tunnel vision pagdating sa Holy Spirit. We look at the Word of God, is the executive of the Godhead, may ginagawa ang Ama. Ito ay sa pamamagitan ng banal na spirito, ang ministeryo ng anak. Ito ay sa pamamagitan ng banal na spirito. So again, God is in His providence, is involved in all of His creation. Therefore, the Holy Spirit is involved in all of God's creation. So muli, nakakamangha ang bagay na ito. Pag minuyan natin, nakikita natin na yes, truly, hindi nga mas bababa talaga. Makikita natin yung talagang kapangyarihan, kadakilaan ng banal na Espiritu. Now, pagdating sa physical world, life and order, ang involvement ng Holy Spirit, involved siya sa creation. Sa Job 26 verse 13, by His Spirit, He hath garnished the heavens. And yes, alam natin sa Genesis 1, God said, let there be. So we say God created everything, and that's true. John 1:1, and so on. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and in the beginning was the Word with God, and there's nothing made apart from Him. Sabi ng salita ng Panginoon. That's not word for word quotation. Nevertheless, again, yung involvement ng ating Panginoong Jesus in creation. So when we say Christ created everything, that is also true. Pero makikita pa natin dito, by His Spirit, He hath garnished the heavens. So here's the involvement of the Holy Spirit in creation. So when we say God created everything, ang tamang pananaw dito is God, the triune God, the Godhead. Ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu ay involved sa paglikha. So again, there's that very good view of creation. Number next, life of inanimate creatures, yung mga may buhay na mga nilikha ng Panginoon. Thou hidest thy face, sabi ng Psalm 104 verse 29, they are troubled. Again, when creation ay nahandoon yung pagkabagabak in any way, shape or form, ay nahandoon yung involvement ng Panginoon. So again, yung providence ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, even sa mga halaman, sa mga isda, sa karagatan na hindi natin nakikita, hindi pa natin kung nadi-discover, yung mga species sa gubat, even the endangered species. Again, all of those creatures ay involved ang Panginoon at nakadepende sa biyaya ng Panginoon. And if God hides His face, and that is tantamount to God ay restraining His grace, or yung pabor ng Panginoon ay wala, well, they are troubled. Thou takest away their breath, they die. Again, God is the one who holds the life of every and any living creature. Hindi lamang ng mga Kristiyano, kundi maging ng mga hindi Kristiyano. Hindi lamang ng tao, kundi lahat ng nilikha. And return to their dust. So muli, so makikita natin na nakakamangha na even dun sa mga tingin natin ay para bang trivial things,
mga manok na kinakain natin almost every day, mga insekto, and so on. O sa lahat ng ito ay makikita natin at pwede natin ma-appreciate yung kamay, yung gawa at probidensya ng Panginoon. Thou sendest forth thy spirit and they are created. Again, makikita natin na yung involvement ng Diyos, and yes, in procreation, that is, sa pagdating sa tao, ginagamit ng Diyos ang laki at babae, pero still, malinaw pa rin ang salita ng Diyos that is God creating who made man. And again, dito sa statement na to, even in every living thing, nandun pa rin yung involvement ng Panginoon. Again, hindi siya parang sinusian lang yung clock and then, okay, bahala na kayo. Observe na lang. No. God is still involved in every life that is produced. So, makikita natin na yung pwedeng pagkamangha sa bagay. So next time na manood kayo ng mga scientific documentaries na about mga creatures sa dagat, creatures sa agubatan, at sabihin man noong author or narrator na billions or millions of years ago, let that pass, pero be amazed doon sa kinukunan nila yung ibon na napakailap. Wow, God made that. Kinukunan nila yung panda na pinanganak. Wow, God made that. We can be amazed everywhere. Natin itingin yung ating mga mata. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. Siya ang nagpapanibago, siya ang nagsusustento sa lahat kung bakit nananatili ang creation, bakit patuloy na, sabi nga, umiikot ang mundo. It's God. It's God sustaining. It's the Holy Spirit actively working. So, ma-appreciate natin, mamangha tayo sa gawa na ito ng banal na Espiritu. The origin and sustenance of life, plant, animals, and everything is attributed to the Spirit. Point in the realm of nature, as much as in the religious realm, it is the Spirit who gives and sustains life. What a wonderful truth. Pagdating sa buhay, ang banal na Espiritu ang nagsisimula, be it physical life or spiritual life. Nakita natin kanina, kung nakita niyo yung verse, thou sendest forth thy Spirit, they are created. Again, yung involvement ng Holy Spirit sa buhay. And then, hindi lamang sa physical life, but also in the spiritual life. Siya ang nagsisimula at nagsusustento. Again, John 6:63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. John chapter 3, now you must be born again, and that is to be born from above, that's to be born of the Spirit, to be given life by the Spirit. Again, ito ay gawa ng banal na Espiritu. So be it physical life and or spiritual life, ito ay gawa galing sa banal na Espiritu at sinusustentuhan ng banal na Espiritu. So, practical applications, dito tayo natapos last Wednesday, appreciation of the beauty of creation, the duty to maintain, enrich nature, and oppose its depletion. So again, ma-appreciate natin. I hope this brings greater appreciation sa mga bagay na ating tinitignan sa paligid. Greater appreciation kapag titignan mo yung anak mo, gaano mang kalikot, wow, yung biyaya ng Diyos. Or maaaring tinitignan mo yung mga ibon or yung mga hayop or bumisita ka sa isang zoo. Again, yung creation ng Diyos, but not only the physical but also spiritual. And also, He has given us as procreators, as instruments of God in creating, tayo din ay instrumento ng Diyos in sustaining. So therefore, we must oppose depletion of it. Number 2, respect of life or for life in general and gratitude for our own in particular. So respect natin. Again, yes, meron talagang in our faithfulness sa ating duty to manage yung creation. Nandun yung pagkakataon na kailangan na akitin ng buhay para sa yung mga hayop na i-consume or kakainin. So, but again, yung senseless ending of life, dahil meron mga taong ganun, sadyang manupit lang,
sa buhay, out of their own entertainment, they will harm and end lives. So respect for life in general, at gratitude for our own in particular. Buhay pa rin tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. So nawa ay mamangha tayo sa bagay po na ito. And again, as I've said, not just physical, but also spiritual. Kung tayo ay mananampalataya at gumising tayo kayo ng umaga na mananampalataya pa rin tayo, nawa, wag natin tapikin yung ating sariling balikat at sabihin natin, wow, galing ko. It is the sustaining grace of God through the work of the Holy Spirit. Human community, and ito yung tinatawag na common grace, yung gawa naman ng Banal na Espiritu sa komunidad ng tao. Yung gawa ng Banal na Espiritu sa komunidad ng tao, yung common grace ng Panginoon na tinatawag. So nawa ay makita na pag sinabing common, hindi ito yung common na palasak na lang. Pag sinabing common, ito ay common sa lahat. Makikita sa lahat. So, i-define natin ito. Ano ba itong tinatawag na common grace? So, let's begin our study. Issue. Man is totally depraved. Okay? That is true. I hope we are convinced. Malinaw yung sa salita ng Diyos. There's none good, no, not one. There's none that seeketh after. There's none that understandeth. There's none that seeketh after God. Romans chapter 3, verse 10 hanggang 11. Walang humahanap sa Diyos. Ganun kasama ang tao. Pag tinuloy niyo yung basa sa Romans chapter 3, there's no fear of God in their eyes. Walang pagkatakot sa Diyos. Walang pagsamba sa Panginoon. Sa kanilang mga mata, ito ang kalagayan ng lahat ng tao makasalanan, patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan. Romans 6, alipin sa kasalanan. Ephesians 2, patay sa kasalanan. Yun ang tao na hindi mananampalataya. Man is totally depraved. Ayaw niya sa Diyos. Mas gusto niya ang dilim kaysa sa liwanag, because mas mahal niya ang dilim kaysa sa liwanag because his deeds are evil, sabi ng John chapter 3. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ng kasamaan ng tao na dinescribe ng Bible, man does not live to the fullest extent of their evil nature. And that's very amazing. Hindi pa rin ang tao ay hindi lubos-lubusan na namumuhay sa intensidad ng kanyang kasalanan o pagiging makasalanan. He does not live to the fullest extent of their evil nature. Again, ang punto ay yung extent, not intensity. Ang buong tao kasi apektado ng kasalanan. Pero yung intensity, hindi ganun katindi. Sabi nga nung isang Christian apologist, bakit hindi lahat ay kasing sama ni Hitler? Bakit hindi lahat ay kasing sama ng mga grabing mga serial killers? Bakit? What makes us different than others? Again, we propose that is the grace of God, the common grace of God. Because of this truth, dahil ito ay totoo, dahil ang tao ay hindi sagad-sagara ng sama, posible pa rin ang matatawag nating quote-unquote happy and good life. Pag pumunta ka sa mall, meron ka makikitang mga pamilya na masaya. Pag pumunta ka sa theme park, meron ka makikitang mga bata na nag-i-enjoy at tumatawa. Hindi mo kailangan lumayo. Pwede kang tumingin sa labas ng iyong bahay at masaksihan ang mga tao na nag-e-enjoy, or mamaya sa hapunan, pagkain nyo ng hapunan ay maaari may mga kasama ka sa bahay na hindi man nampalataya. Ikaw na nag-e-enjoy doon sa masarap na yon, na-enjoy din nila. Okay? Again, because of this truth, man can still be happy and experience good in this life. It is still possible in this fallen world and in the community of sinful men. Posible pa rin na maranasan ng kasiyahan. Posible pa rin ang maranasan ng mga magaganda at mabubuting bagay. And yes, we know na it is apart from God is all vanity, pero naintindihan pa rin na sana, nakukuha nyo pa rin na yes, yung sarap, yes, yung saya ay na-experience pa rin nila.
So, how is it possible? Yun yung tanong. Sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, sa kabila ng walang matuwid, patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan, mahal ang kasalanan, paano pa rin ito nangyayari? Again, the proposal is this: because of God's common grace. God is still gracious to man, even to sinful men. Kahit ang mga makasalanan, sa mga makasalanan, nagiging mabiyaya pa rin ang Panginoon. Kaya dito, magsa-sidetrack lang tayo ng konti sa question ng theodicy. Siguro medyo big word ito, antong theodicy. At para pag narinig nyo ulit, pag may nagtanong sa inyo or nabasa nyo or narinig nyo sa social media, the question of theodicy or the problem of theodicy, ano ba yun? The problem theodicy can be stated this way: if God is good and powerful, why is there so much evil in the world? Yan. Kung ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, bakit maraming masama o may matitinding kasamaan sa mundo? Yan. Ang sabi nila, God is good but not powerful enough. Or God is powerful but not good enough. Kaya daw may kasamaan. Kasi kung siya daw ay good and powerful, He will eliminate evil. Pero dahil merong evil, so therefore God is either good pero hindi siya powerful enough para pigilan yung evil, or God is powerful enough pero He's not good enough para pigilan yung evil. Yun yung ginagawa nilang logical deduction. That is tinatawag na problem of theodicy. At kapag if you watch enough of the question and answers pagdating sa mga apologetics or sa mga debates, isa yun sa madalas na tinatanong sa mga Christian apologists. Why is the problem of evil? Ano yun? Isa pa yun sa tawag doon, the problem of evil. Sabi ni Bodhi Bacom, and let me just quote, meron siyang magandang reply, medyo mahaba-haba, pero maganda yung reply niya. Pag daw may nagtanong sa kanya ng ganito, at dahil nga si Bodhi Bacom ay nagpa-present ng gospel sa mga Christian colleges noon, hindi ko lang alam kung ganoon pa rin ang ginagawa niya ngayon, pero isa yun sa mga ministry niya noon, ay isa ito sa madalas na tanong na na-encounter niya. At ito isa sa mga reply niya. Sabi ni Bodhi Bacom, "How on earth can a holy and righteous God know what I did and thought and said yesterday and not kill me in my sleep last night?" Yun daw yung tamang tanong. Pag daw may nagtanong sa kanya, well, kung ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, bakit ang daming masama? Sabi niya, mali yung tanong na yun eh. Ito yung tamang tanong. Paanong ang Diyos na banal at matuwid, alam niya lahat ng ginawa ko, inisip ko at sinabi ko kahapon, hindi niya pa rin ako pinatay nung natutulog ako kagabi? Yun daw yung tamang tanong. Ask it that way, sabi ni Bodhi Bacom, and we can talk. But until you ask it that way, you do not understand the issue. Until you ask the question that way, you believe the problem is out there somewhere. Until you ask the question that way, you believe that there are some individuals who, in and of themselves, deserve something other than the wrath of Almighty God. May mga taong naniniwala that they do not deserve any bad. Nagkaroon na ako ng experience na nagtanong sa akin ganun, bro, Paul, bakit ganun? Mabait naman ako, nagsisimba naman ako, bakit ako may ganitong karamdaman? Hindi masarap sa tenga, pero totoo ang sagot ng isang pastor. Bakit hindi? Sobrang bait ba ng tingin mo sa iyong sarili? Parang nagkamali ang Diyos na pinahintulutan niya na ikaw ay magkaroon ng ganitong karamdaman. Hindi ka ba karapat-dapat? Well, actually, ang karapat-dapat sa atin ay mamatay. Karapat-dapat sa atin ay impyerno. And the fact na sa kabila ng ating kasalanan, nakakaranas pa rin tayo ng mga kabutihan, yun ay grabing biyaya ng Panginoon. At ang sabi ng Romans chapter 2, wag mong iwalang bahala yung goodness and patience ng Diyos. Dapat ito'y magtulak sa iyo sa pagsisisi at manampalataya ka sa Ebanghelyo ni Kristo, sa tanging kapatawaran para sa mga makasalanan. Tuloy natin ang basa. When you ask me the question that way, when you say, why is it that we are here today? Why has He not consumed and devoured each and every one of us? Why? Why, O God, does your judgment and your wrath tarry? Then you truly understand the issue. Bakit hindi pa dumarating ang parusa ng Diyos ngayon? Bakit buhay pa tayo? Ba't humihinga pa tayo? Ba't wala pa tayo sa impyerno? Again, the wages of sin is death.
So, makikita natin ang mas nakakabangha at ang tamang perspektibo ay hindi, bakit may masamang nangyayari? No. Ang tamang perspektibo ay ito, bakit may mabuting nangyayari? Bakit may masarap na nararanasan? Sa kabila na tayo ay mga makasalanan. Yun yung tamang tanong. Yun yung tamang tanong. At pag ganun ang tanong, makikita natin ang problema ay nasa atin. Yung ina-assume nila na problem of evil, ang problema ay nasa Diyos. No. Ang problema ay wala sa Diyos. Ang problema ay nasa atin. At sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nakakaranas pa rin tayo ng kabutihan. Because God is gracious. Even to unbelievers. The common grace of God. Again, man is totally depraved, yet a happy and good life is still possible. Why is it so? Bakit ganun? God, by the Holy Spirit, operates in certain ways among unbelievers to maintain a level of blessedness and goodness amidst natural evil. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maging sa mga hindi mananampalataya, para ma-maintain na ang kalagayan na kung saan posible pa rin ang pagpapala at kabutihan sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. So again, it's not owning to the goodness of man. Hindi ito dahil may natural na busilak na puso ang tao. Hindi nga, patay nga sa kasalanan. So bakit may mabuti pa rin? It's because of the goodness of God. Because of the grace of God na nararanasan ng lahat. Common grace of God. Theological distinction, common grace and saving grace. Or yung ba ang tawag is special grace. Paano natin ma-differentiate ito? Let me borrow itong sinabi ni Louis Berkhoff sa kanyang systematic theology. Ang sabi niya, when we speak of common grace, we have in mind either A, those general operations of the Holy Spirit whereby He, without renewing the heart, exercises such a moral influence on man that sin is restrained, order is maintained in social life, and civil righteousness is promoted. Again, ito yung paggawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay ng mga tao na nagyayari pa rin yung mabuti. Kaya meron pa rin mga pulis na matitino na hindi Kristiyano. Meron pa rin mga politikong matitino na hindi Kristiyano. Meron pa rin mga abogado na hindi Kristiyano. Bakit? Because of God's doing. Yung pagkilos ng Diyos, yung common grace ng Panginoon, nare-restrain. Kaya posible pa rin nga na maintain yung social life, civil righteousness is promoted. Doon yung pagkilos, yung restraining grace ng Panginoon. At hindi lang yun, or B, those general blessings which God imparts to all men without any distinction as He sees fit. Yung kabutihan ng Diyos, yung masarap na mga bagay, yung magagandang mga bagay na nararanasan ng lahat ng tao, whether believer or unbeliever, binibigay ng Panginoon. So, again, God's common grace. Sabi ni Sam Storm sa kanyang article sa The Gospel Coalition, TGC, common grace as an expression of the goodness of God is every favor falling short of salvation. Ayun, very clear niyang sinabi, ito yung pabor ng Diyos, ito yung biyaya ng Diyos na labas sa kaligtasan. So muli nga, Kristiyano o hindi Kristiyano, parehong tumatawa. Kristiyano o hindi Kristiyano, parehong nararanasan yung sarap ng buhay mag-asawa, nararanasan yung sarap at saya ng merong mga anak, nararanasan yung mga sarap and saya ng mga likas na mga tanawin and so on. Again, pero hindi sila ligtas. So yun doon pa rin yung biyaya ng Panginoon in short of salvation, which this undeserving and sin-cursed world enjoys at the hand of God. This includes the delay of wrath, the mitigation of our sin natures, minimitigate, again, pinipigilan, natural events that lead to prosperity, and all gifts that human use and enjoy naturally. Again, yung mga gifts na ginagamit ng mga tao, mga development ng technology, na enjoy natin lahat. Again, hindi lang Kristiyano nagbe-benefit sa wifi or sa internet, pati mga hindi mananampalataya. Again, yung mga good na yon ay sa providensya ng Panginoon na develop. So again, the common grace of God, the God's goodness
the falling short of salvation. The goodness and blessedness in the environment and the community of man does not and cannot constitute his salvation. Again, hindi sapat yung nakikita niyang kabutihan at kagandahan sa natural environment. Kailangan niyang makilala ang ating Panginoong Kristo para ang isang tao ay maligtas. This goodness and blessedness are still from God, His acts of graciousness to His creature, which is still undeserved. Itong lahat ng kabutihan na ito ay galing pa rin sa Panginoon. Walang ibang paggagalingan, galing pa rin sa Panginoon. It is acts of graciousness sa mga makasalanan na hindi karapat-dapat. Yan ang karapat-dapat sa makasalanan ay kamatayan, parusa, puot ng Panginoon. Pero again, yung hatol niya ay nandun yung pagpipitimpi, nandun yung pasensya ng Panginoon. Again, at then sa kabila noon, nakakaranas pa siya ng mga magagandang mga bagay. This is undeserved grace ng Diyos sa lahat ng tao. Common sa lahat ng tao, believer or unbeliever. Sabi ng Matthew 5 verse 44, medyo pamilyar sa atin ito. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Verse 45, ye may be the children of your Father which is in heaven. Ano daw ang ginagawa ng Diyos? For He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and set that rain on the just and on the unjust. Again, please take note, for He maketh. God is involved. Again, hindi niya lang to basta pinaikot yung mundo tas bahala na. No. God is continuously involved sa bawat pagsikit ng araw, sa bawat patak ng ulan. At hindi lamang sa bukid ng mabuti at masama, o na bukid ng mabuti at ng mananampalataya, maging sa bukid ng hindi mananampalataya. Umuulan. Again, yung nakakamangha na biyaya ng Diyos. The common grace of God. Isa sa mga part na ito, if you remember, doon sa A and B ni Louis Berkhoff, doon sa letter B is yung tinatawag na restraining grace or the restraining grace of God against sin. Yung mga biyaya ng Diyos na nagpipigil sa kasalanan. Again, if you remember, ang tao ay patay sa kasalanan, alipin ng kasalanan, pero bakit hindi lubos-lubusan yung pagiging masama ng tao? Dahil may mga restraining graces. Genesis 20 verse 6, isang magandang example. And God said, nandito si Abimelech, kung yung naalala yung kwento, sabi ni Abraham sa misis niya ni si Sarah, sabi mo kapatid kita, which is half-truth. So, nung nakita ni Abimelech si Sarah, malamang nagandahan si Abimelech kay Sarah, at ang sabi nila, sila ay magkapatid. Anong ginawa ni Abimelech? Bilang hari, kinuha niya si Sarah. At binisita siya ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, you're a dead man dahil kinuha mo ang asawa ng isang lalaki. At ang sabi ni Abimelech, Lord, parurusahan mo ba ang isang matuwid na bansa? Kaya ako siya kinuha kasi sabi nila, ay magkapatid sila. Ginawa ko to ng kainosentihan ko. At ang sabi ng Panginoon, thou didst this, God said unto him, kay Abimelech in a dream, yea, I know that thou didst this in the integrity of thine heart. For I also withheld thee from sinning against me. So here is an unbeliever. Here is a pagan, isang pagano, hindi mananampalataya. Actually, I believe kung hindi verse 3, verse 4, sinabi sa Genesis 20 na hindi niya hinawakan. That means he did not touch Sarah. At yung touch doon na hindi lang basta touch, kundi that's sexual, may sexual connotation. He did not engage in a sexual relationship with Sarah. Why? Sabi niya, because I withheld thee from sinning. Well, kaya niya nga kinuha si Sarah para doon. Pero, hindi nangyari. Bakit? At that point of time, hindi alam ni Abimelech na pinipigilan siya ng Diyos. Maaaring, who knows of the reason? Pero sinabi ng Panginoon, I withheld thee. Pinigilan kita. And how many times na ang Diyos ay gumagawa. Take note again, this Abimelech is an unbeliever. And gaano katindi ang biyaya ng Diyos na wini-withheld niya ang mga unbelievers to sin. So muli, nakakamangha.
And isa yun sa mga dahilan kung bakit posible pa rin na ma-enjoy natin ang paligid. Bakit hindi lahat ng bansa ay hindi nagiging kagaya ng mga bansa na nagdi-disintegrate yung government, and then ang nangunguna na ay yung mga gangs, yung mga drug dealers and so on, na wala halos enforcement ng law. Again, andun pa rin yung restraining na biyaya ng Panginoon. God uses different means to provide restraints over the wickedness of man. May iba't ibang ginagamit ang Diyos para ma-restrain ang kasamaan ng tao. Ginagamit niya ang gobyerno. Again, Romans 13, merong sword ang gobyerno na re-restrain ang evil. Parents, inutusan ng Diyos na i-discipline yung children, na re-restrain yung evil. Again, yung rod, sabi ng salita ng Diyos, the rod of discipline foolishness is bound in the heart's child, but the rod of discipline, kung tamang alala ko, drive it away. yung disiplina sa bata ay nag-aalis ito. Again, restraining grace, yung mga batas, restraining yan, and even pain. Takot ka na gumawa, bakit masakit yung punishment, na ilagay dyan, imbes na pain ay yung punishment or consequences. Takot ka, ayaw mong makulong. Takot ka, masakit pag ginawa mo. Takot ka sa mga consequences. Again, all of those ay nagre-restrain sa tao sa kasalanan at yung propensity niya na gumawa ng kasalanan. Romans chapter 1 verse 26, pero may mga pagkakataon na ang Diyos ay, in a sense, parang yung gate binubuksan niya. May mga sinasara ng Diyos yung gate para wag ka magkasala, wag dumaustos ang tao sa kasalanan, pero may mga pagkakataon na binubuksan niya. Sige. Example sa Romans 1:26, for this cause, again, God, a man hating God, hindi gino-glorify ang Diyos, hindi kinikilala ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon? For this cause, God gave them up. God gave them up unto vile affection. Binigay sila ng Diyos. Yun ang gusto nyo? Sige. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. God gave them over. So muli, binigay sila ng Diyos doon sa reprobate mind. Yun yung gusto nila. Ayaw nila sa Diyos. Okay. At dito sa Romans chapter 1, makikita natin yung woman living the natural use of the woman, and then yung men with men. So itong paglaganap ng homosexuality is not a sign of progress but a sign of God's punishment. So we as Christians, pag nakikita natin ang paglaganap, and last month is Pride Month, it's not a sign of progress, it's a sign of God's punishment. At nakakatakot yun. Nakakatakot. Point, anong isang application dito? No good man can ever be proud, and no bad person can ever be presumptuous. Ibig sabihin, ikaw ay quote-unquote good. I'm not saying na good na walang kasalanan. There's none good, no, not one. But maaaring, kumpara sa iba, ay masasabi mong morally, yes, mas mabait ka kaysa sa iba. Pero hindi ka pwedeng maging mayabang. Because only still by the grace of God, hindi ikaw. Walang maipagmamalaki kahit ang unbeliever na mabuti. Hindi naman ang isang masamang tao cannot be presumptuous. Hindi mo pwedeng pangunahan na, ay, saka na lang yan, saka ko na lang iisipin ng Diyos pag malapit ako. No. Nakakatakot kapag nasumpungan mo ang Diyos na ibinigay ka ng Diyos. Sige. At magdaud-austos ka sa kasalanan. Yes, walang kasalanan na hindi kayang hugasan ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Pero hindi pwedeng magmalaki. Ang ganda nung sinabi ni J.C. Ryle patungkol do sa thief on the cross. Merong makasalanan naligtas bago siya mamatay. Pero sa Bible, iisa lang daw yon. Merong isa para hindi tayo mawalan ng pag-asa. Pero iisa lang yun. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos na sabihin mo, ako, kagaya nun. No. You cannot be presumptuous. Ang Diyos pa rin. Nakasalalay pa rin sa Panginoon. So, today, while you hear His voice, narinig mo ang imbitasyon ng Ebanghelyo, hindi bukas, ngayon, ang panahon
araw ng kaligtasan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Yun ang utos ng Panginoon. Well, let's go on. It's all dependent upon the supply of God's withholding, supply or the withholding of God's grace. Preservation of religious and moral sense. Romans chapter 2 verse 14, for when the Gentiles which have not the law do by nature the thing contained in the law. Bakit may mga nagsasabi pag binasa mo daw yung Code of Hammurabi which was written before the scripture and so on and so forth, may mga law, bakit si Confucius may mga sinulat na parang nahahawig sa mga ilang mga utos sa masasumpuan salita ng Diyos, at ang sabi ng iba ang Biblia daw ang kumopya. Well, that is not the case, because God did not just write His law sa tablets, kundi sinulat niya sa puso ng mga tao. Kaya nga sabi, when the Gentiles which have not the law, that is the written law of God, by nature do the things contained in the law. How is it that possible? Having not the law are a law unto themselves. Bakit wala silang kautusan written, pero meron silang kautusan which show the work of the law written in their hearts. Doon yung law ng Diyos nakasulat sa puso ng tao. Isa sa mga restraining graces ng Diyos. Biyaya ng Panginoon. Conscience also bearing witness in their thoughts, and the mean one accusing or excusing each other, or excusing one another. This produces external morality and civil good, even Christian behavior among unbelievers. Meron ka talaga masusumpungan, at sabi nga nung iba, meron mga hindi Kristiyano minsan mas mabait pa sa mga Kristiyano. Why? Again, because of the law of God written in the hearts of men. Again, that is not enough to save. That's not enough to save. Ang pinakamabait na hindi Kristiyano ay nangangailangan pa rin ng dugo ni Kristo para bayaran yung mga kasalanan. Ang protesta ng mga atheists, man can be good even if he does not believe in God. And the answer to that is yes. Man can be good. Man can be in a way good apart from the knowledge of God, but this cannot make him truly good and never godly. Bakit siya pwede maging mabuti kahit hindi siya maniwala sa Diyos? Because kahit hindi siya maniwala sa Diyos, nandun yung kautusan ng Diyos sa puso ng tao. Pero hindi siya pwede maging makadiyos at hindi siya maliligtas. Hinihiwalay sa Panginoon. Implications, we must be willing to recognize the good acts of unbelievers. Why? Because it is still flowing from the goodness of God. Okay, wala tayong time para basahin yung iba. We must recognize that even in their best disposition, man is a sinner that needs salvation. Yes, kung kilalang mabuti, mabait, okay? Yes, purihin ng Diyos sa kabaitan ng taong yun. Pero kailangan pa rin niya ng gospel para maligtas. Endowments of earthly task, yung mga unbelievers may kahusayan na magawa yung mga gawain. So muli, this mandate is to man, not just to Christians, but to all people. God has given man the ability to utilize what God has created to improve and fulfill His task. Sabi natin kanina, yung technology, improvements na improve, i-recognize natin yun at i-appreciate natin yun at purihin natin ang Panginoon para doon. Implications, we may appreciate and make use of the skills and achievements of unbelievers. We can and must thank God and praise God sa mga developments na ito, even medical developments. Again, ma-appreciate natin yung biyaya ng Panginoon sa mga ito. Lastly, God is truly the God of all creation. Hindi siya limitado sa church, hindi siya limitado sa Kristiyano. Makita natin yung pagkilos niya, biyaya niya sa lahat ng kanyang nilikha. Tunay na nakakamangha. So, tignan lang ho natin, baka sakaling meron hong mga tanong sa atin hong comment section. Ito ho sa Facebook po muna. Wala naman sa ating PM o private message, wala sa messenger. Sa text message, nag-message po si Brother Boy. Ang sabi, kung may Holy Spirit, bakit may pastor na hindi fully submitted sa God's truth, perfect will, at tahasang nagtuturo ng obviously wrong doctrines using them deceitfully or manipulatively? Again, as we have said sa mga nakaraan ho nating pag-aaral, ang tanong ho kasi kung may Holy Spirit, ibig sabihin kung totoong ligtas. Ang totoong ligtas ay pwede pa rin mahulog sa kasalanan, at ang totoong ligtas ay pwede mahulog sa grabing kasalanan. And to not acknowledge that ay hihiwalay tayo sa salita ng Diyos na hindi yun ay malinaw sa salita ng Panginoon. Pero ang maliwanag sa salita ng Panginoon ay ang isang totoong ligtas ay hindi nagpapatuloy. Pwede bang mahulog? Yes. Pero hindi nagpapatuloy. So kaya nga ganun kaganda yung wisdom ng church discipline para tawagin sa pagsisisi yung mga nagkakasala. Now, kung sila nagpapatuloy doon, higit sa malamang
yun ay senyalis na hindi sila tunay na Kristiyano, therefore wala silang banal na spirito. Ang pastor na disqualified pero nagpapatuloy din bilang pastor, surely saved ba siya? I do not know. Again, napakahirap sapagkat marami mga churches hindi tinuturuan ng church discipline. At kung siya nga ay, again, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo nga hato, ang sabi ng salita ng Diyos, kung nagpapatuloy sa kasalanan, hindi po pwedeng mangyari na doon ang banal na spirito. Pero yung hahatol na hindi na agad, so sometimes it takes time. Hindi natin alam kung gaano katagal yung kasalanan ni Haring David na nangalo niya siya, and then pinatawag niya si Uriah, and then pinrame up niya para mamatay siya. Again, gaano katagal yun? So muli, a Christian a believer can fall into grievous sins and pwedeng gumawa at pababa pa ng pababa. Pero yung biyaya ng Diyos doon talaga. So again, kaya nga napakahalaga ng steps ng church discipline. I cannot stress that enough, at yun yung binigay sa atin ng salita ng Panginoon. Ang mga Kristiyano daw pero sumusunod sa maling aral ng pastor who is disqualified, surely saved pa din kaya sila? Again, kung Kristiyano sila is saved. Pwede ba mahulog sa kasalanan ng totoong Kristiyano? Yes. It doesn't mean na Kristiyano ka ay hindi ka pwede maging biktima ng ilang maling katuruan. Yung higit sa malamang marami sa atin na nung tayo naging Kristiyano, meron tayong mga napulot ng mga maling katuruan. And then by the grace of God, as we grow in the faith, ay nalilesen, nababawasan, natatama. So part yun ng sanctification. So sanctification is a process. Isa doon ay yung sanctification in our knowledge of the truth. Lumalago tayo doon. Now, pwede bang mamatay ang isang Kristiyano na meron pa rin siyang tangang-tangang maling doktrina? Very much possible. Very much possible. So muli ay kaya nga ganun kaganda na meron talagang healthy church community, biblical church community na nagtuturo ng tama, and then tinatawag, may accountability, and merong church discipline na gumagana sa loob ng iglesia at maging sa mga pastor na nangunguna sa church. So muli, yun yung wisdom na binigay sa atin ng Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, we must utilize that. We must focus on that. Lalo na sa mga nangyayari, mga umaabuso sa mga churches at papanahunan natin ngayon. With that, let's pray. Tayo po ay magtapos sa pamagitan ng isang pananalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit ka po ay nagpapasalamat sa biyaya mo, salamat sa salita mo, salamat o Diyos, at namamangha kami sa kilos ng banal na Espiritu. Purihin ka. Salamat o Diyos na nawa ay mabuksan mong aming mga mata upang lalo naming makita kung paano ka kumikilos, maging sa mga hindi Kristiyano, maging sa yung mga nilikha, Panginoon. At ito'y magtulak sa amin upang lalo at palagi ang kapang purihin at ma-appreciate namin ang biyaya mo na gumagana at sagana. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinapasalamat namin sa iyo, lalo na ang biyaya mong sumagana sa amin sa pagliligtas sa pamamagitan ng iyong bugtong anak. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Ingatan mo po kami. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Lord willing, see you this coming Sunday and next week sa ating time in the Word.